Hello, good morning! Welcome sa Tax Tutorials for MSME. Ako si Ate Feli, ang inyo pong lingkod dito sa Tax Tutorials for MSME. Ngayon po ay April 25, 2025. Ngayon po ang deadline ng filing and payment ng quarterly percentage tax for non-VAT registered taxpayers at quarterly value-added tax para sa mga VAT-registered taxpayers, including the submission of summary list of sales and purchases and importation. Ang daming nagtatanong sa akin, usually yung mga online sellers, TNVS, ano yung mga basis ng ating declaration ng gross sales para dito sa ating percentage tax. Dito muna tayo sa non-VAT, sa mga percentage taxes, sa mga registered non-VAT taxpayers. Kapag sa online sellers, tinatanong nila sa akin, yung settled amount ba ng platform or yung gross merchandise total? Actually, hindi siya yung basis natin. Yun ay yung monthly statement na binibigay sa atin ng platform katulad ng Shopee. Di ba may monthly statement, may merchandise total, less seller discounts, less platform fees, transaction fees, service fees, commission fees, and withholding tax. Actually, hindi siya yung basis talaga eh. Ang magiging basis ng ating gross sales ay yung na-ship out natin. Kung ano yung actual na nabenta nating produkto. So, collected man siya or hindi, basta na ship out natin, yun ay considered sales. So, kung sa physical store, pag nakabenta ka, ang pag-record nun is sales, 'di ba? Credit sales, debit to cash. Kapag naman sa online, na pag-ship mo pa lang, syempre collectible pa lang siya sa platform kasi hindi pa naman bayad. So ang credit nun is credit sales, debit, accounts receivable. So pagdating na ng settlement ng platform katulad ng Shopee, yun po ay collection. So ang debit nun, tsaka pa lang papasok yung debit to cash and then credit to accounts receivable. Yan yung tinatawag na accrual basis of accounting. Pero kasi yung ibang mga sellers, sabi nila, madami kasing returns. Alam mo, returns, pwede naman siyang pagbalik, i-record as sales returns. So, mababawas pa rin siya sa sales. Hindi porket na i-ship out nyo, ay babayaran nyo na ang ang taxes nun. Kasi meron tayong sales, less sales returns. So, hindi siya matatax kahit i-record mo siya or issuehan mo siya ng resibo. So, kaya tingin ko ang dahilan kung bakit ang mga online sellers, yung mga taxpayers, ay nalilito kung saan kukuha ng gross sales nila dahil hindi sila nagre-resibo. Kaya ang sinasuggest ko, kapag may orders na dumating sa inyong shop, dapat gawan nyo muna ng resibo bago i-pack. Para pag na-ship nyo na yung pag na-pack nyo na yung item, sama na yung resibo, then ship out. So, sales na siya. Pag bumalik, canceled orders, syempre, ibabalik mo din yung original copy na pinadala mo. So, hindi siya matataksan. Bakit magiging problema ang sales returns? Tsaka kung halimbawa, lost item. Di ba yung lost item, kiniklaim naman natin na sa platform. So, considered sales pa rin siya. Kahit hindi bumalik sa'yo yung item, sinesettle yan, binabayaran ng Shopee. Kasi alam ko yun nakapag-claim ako dyan Pag lost item during transit, babayaran nila. So, lost items or lost parcel, kahit naka-resibo, walang problema kasi babayaran naman. So, mako-collect mo pa din. Okay? Yung mga
fees naman na binabawas din sa platform, yung transaction fee, commission fee, service fee, yan pwede nyong i-record sa cash disbursement. So, hello, good morning kay Meng Jose and Zay Zaldivar. Thank you so much. Pwede nyo i-record as expense, then credit sa cash. Bawas sa inyong cash. Okay? So, kung anong naka-record sa inyong cash receipts, i-summarize niyo siya at the end of the month, tapos iyon yung i-post sa ledger ng bawat accounts. Ganun din sa cash disbursement. Summary na lang ng lahat ng expenses din, i-post nyo sa inyong mga ledger. Hello, good morning, sis Kathleen Jose. Hi, ma'am, I miss you. Galing talaga mag-explain ni ma'am. Hi, ikaw Thank you so much sa iyong support. Thank you so much sa mga naka-tune in sa atin ngayon. Kung meron kayong comments or questions, pwede kong sagutin. So, meron tayong, sige, bigyan ko kayo hanggang 10:15 para magtanong. Okay, open tayo ngayon sa, Q&A. Para live nyo akong nakikita ang sumasagot sa inyong questions, hindi lang chat-chat. Okay. Nung nakaraan pala, nung Sunday, nagbigay ako ng free consultation sa Google Meet. So, may nag-avail naman siya. So, every month, siguro, magbibigay ako ng slot para sa free consultation. At tsaka dito, kapag may deadline, siguro pwede akong mag-live and sagot ng questions nyo. Mayroon tayong comment. Good morning, ma'am. Ask ko lang po, paano kung walang sales this quarter? Mag-file pa din po ba kahit zero sales? Yes, kailangan pong mag-file kung ikaw ay non-VAT taxpayer. Dapat kang mag-file ng BIR Form 2551Q version 2018. Fill up mo lang lahat ng details doon. Tapos, sa second page, lagyan mo pa rin siya ng ATC. Then, zero sales lang. Wala kang lang i-include na sales. Kahit wala kang benta ngayong quarter, required ka na mag-file ng iyong quarterly percentage tax at quarterly income tax. Ang deadline naman ng quarterly income tax for sole proprietor, 1701Q, ay sa May 15. Okay. Kasi kung hindi ka mag-file, kahit zero sales yan, hindi naman alam ng BIR na wala kang benta ngayon. Halimbawa, yung mga TNVS, kaka-register lang nitong March. So, wala pang mag-register lang, nag-process pa siya ng provisional authority, hindi pa naman talaga tumatakbo yung sasakyan. So, walang sales, zero sales, kailangan mong mag-file. Hindi naman alam ni BIR na wala ka pang benta, wala ka pang income. So, kailangan mo siyang i-notify through filing your BIR Form 2551Q. So, yung tinatawag na zero declaration lang, no transactions. Okay. Doon po ako nakatutok sa YouTube. Doon ako nakakuha ng idea. Okay, thank you sa 11,000 subscribers ng tax tutorial sa aking YouTube channel. Thank you so much. Certain naman ng mga followers ni Ma'am may pa free consultation. Yes, gagawin ko ng free consultation siguro monthly. So, umpisahan ko siya ngayong April. So, hanggang December, magkakaroon tayo ng free consultation. Ipopost ko lang siya sa page ko kung kailan para may makapag-avail ng free consultation. Kasi every day, meron tayong booking appointment for consultation and tutorial. So, siguro naman to give back sa ating inang bayan ay dapat magbigay din tayo ng free service. Okay lang po ba yon? Isabay ko na i-file ang 1701Q sa 255NQ? Yes, pwede kasi pwede tayong mag-start ng filing April 1 to May 1 ng quarterly percentage tax. Yay! Abangan ko po ang free consultation. Yes, meron akong free consultation. Sa YouTube kasi walang nanonood kapag nagla-live doon, tawag doon? Wag ko nang gamitin yung word.
Basta hindi sila within the Philippines. Yung ano. So, ang target audience ko naman ay mga taxpayers within the Philippines. So, mas maraming audience dito sa FB. Kaya dito na lang ako nag-live. Hi ma'am, pagka nakapag-payment na ng 2551Q sa bank, no need na po ito pasa through EAFS. Ay, hindi po pinapasa sa EAFS ang 2551Q. Ang pinapasa po natin sa EAFS ang required attachments to annual income tax or quarterly income tax. Sana makapag-avail ako ng free. Hindi pa ako nakapag-post kasi last week ko lang siya na ibigay yung aking free consultation. So, sa May naman na, tingnan natin. Ang free consultation kasi is hindi naman ganun kahaba. So, sige, pwede tayong mag-add ng slot. Pwede sigurong monthly, tapos medyo dagdagan natin ng slot. Kung 30 minutes lang naman or kaya 15 minutes siguro pwede na per taxpayer kasi free consultation, 'di ba? So kung hindi kayo satisfied sa 15 minutes, pwede kayong mag-book ng one-on-one tutorial for 1,000 pesos, good for 2 hours. Tuturuan ko na kayo ng compliance sa bookkeeping. So, ituturo ang cash receipts journal, cash disbursement journal, general ledger. Paggawa na ang general ledger, gagawa tayo ng trial balance, gagawa tayo ng financial statement. So, yung mga naka-register sa BMBE, Barangay Micro Business Enterprise, hindi na mag-worry sa kanilang annual financial statements dahil itinuturo ko na yung paggawa ng financial statements. Gagawin nyo na lang all throughout the year ay mag-record ng inyong transactions. Kung gusto nyo pa rin magpa-assist sa akin ng filing, mag-book kayo, January 1, pwede na kayong mag-book until April 15. Wala na po ipapasa sa BIR, ma'am, yung 2551Q, basta nakapag-file na, nakapag-bayad na po. Wala na po, hindi po pinapasa. Kasi ngayon, online filing and online payment, yung pinopromote ng Bureau of Internal Revenue. Yung mga pinapasa sa AAFS, yun lang yung, para sa quarterly income tax. Kung mayroon kang attachment, katulad ng BIR Form 2307, tax credits. Kapag nag-claim ka ng tax credits, kailangan may summary list. Yun, may SALT, Summary Alpha List of Withholding Taxes. Ginagawa sa e-submission. So, isasubmit mo rin yan, yung validation sa EAFS. Ma'am, pwede po pakikwento lang yung process from business opening to second year. Yung about loose leaf books of accounts lang po, registration and submission through ORUS. Okay, kung nag-open ka pa lang ng business ngayong 2024, so nag-apply ka na ng loose leaf books of accounts. Upon application, may mga requirements yon. So, ipapasa mo sa BIR ang BIR Form 1906. 1906 ba yun? Ang 1906 pala is ATP. 1900, BIR Form 1900. Ang template, yung printed sample ng iyong loose leaf books of accounts. Diba? Nasa Excel yun, naka-format. Naka-format. So, kailangan mong i-print para ipakita sa BIR na ito yung sample ng iyong loose leaf books of accounts. Tapos may ibibigay sila sa yung permit to use loose leaf books of accounts. Kapag meron ka ng permit to use loose leaf books of accounts, yun yung i-display mo sa iyong store, sa iyong shop. Proof na wala kang dapat ipakita during tax mapping na manual books of accounts. So, ang pagre-record dyan sa iyong loose leaf books of accounts ay through computer. So, ipiprint mo yan. Pag natapos na yung taon, katulad niyan, December 31, 2024, ang end ng calendar year 2024. Ang deadline naman ng registration of books. Yung, tandaan, yung pag-apply mo pa lang is application yon for permit to use. Hindi yun registration. Ang registration is, after 15 days after ng calendar year. Deadline nyo na ng 15 days. So, January 15. So, pwede kang magpa-register ng iyong naka-bookbind na books of accounts. January 1 to January 15.
ang sinasubmit sa ORUS ay yung meron kasi yung affidavit kung ilang pages, anong mga books ang iyong isasubmit sa BIR. Dati kasi pinupunta sa BIR para ipakita na ito yung mga books of accounts ko. 4 na libro, nakabookbind. Tapos, papakita mo sa kanila, BIR form 1900. Tapos may kasamang affidavit kung ano yung mga books na yung isasubmit, i-register. Yun. Ganun din, imbes na pumunta ka sa BIR, maggawa ka na lang ng ORUS account. Kapag may ORUS account ka na, dun ka mag-register na ng iyong books. Halimbawa, 4 na books. So, i-register mo yun. Tapos, ang attachment ay hindi picture ng book sorry. Hindi pinipicture na ng libro para i-attach doon. Ang attachment is yung affidavit na notarized. Kung ano yung books na niregister mo, kung ilang pages yon kada book. Ganon. Tapos, yung panunumpa ng ginawa mo yon in good faith. Ganon. Okay na? Sir Dave Ramirez, nag-submit na sa ORUS. Then, for this 2025, mag-record ka na naman ulit sa iyong computer. Then, pagdating ng December 31, 2025, i-print mo na naman. Ang registration naman ay January 1 to January 15, 2026. Unlike sa manual books of accounts, bago gamitin ang manual books of accounts, ito yung ating manual books of accounts. Bago gamitin itong manual books of accounts, kailangang mag-register muna. Sa ngayon sa ORUS na magre-register. Baliktad siya. Kapag loose leaf books of accounts, permit to use muna. Tapos, after the calendar year na yung registration. Okay. Regarding sa loose leaf books of accounts, yung permit to use po sa opening lang. Yun yung mga stamps or para sa ano. So, yung sa opening lang, sa umpisa lang yung permit to use loose leaf. Ang mga stamps, yan yung ilalagay mo dun sa nakabookbind na mga libro. Kapag sa manual, bago mo gagamitin, apply ka muna sa ORUS, register muna sa ORUS, tapos may stamp bago gamitin. Kapag sa loose leaf, permit to use muna. After 1 year, after December 31, tsaka pa lang magpiprint, then mag-register sa ORUS. Ang makukuha mong stamps doon, yun yung ilalagay mo, ididikit mo sa mga libro na nakabookbind. Ma'am, pag income tax, ang percentage tax. Ma'am, pag income tax and percentage tax quarterly, naka-indicate sa CR ko, ano pong mga tax type need ko i-file? Need mong mag-file ng 2551Q at saka 1701Q. Tingnan nyo na lang sa wall ko. Meron akong pinupost from time to time kung anong mga katulad ngayon, parating yung deadline ng quarterly percentage tax. Kaya ako pinupost yung mga videos about quarterly percentage tax. Thanks po, Ma'am Feli. Welcome. You're welcome, Sir Dave. Kapag graduated income tax rates ang inyong pinili for the taxable year 2025, kailangan yung mag-file ng BIR Form 2551Q na ang deadline ay ngayon, April 25, 2025. Tsaka quarterly income tax 1701Q. Ang deadline ay May 15. Sa graduated rates, mamimili ka pa ng method of deduction. So, meron tayong itemized deduction. Yun yung iniisa-isa, yung mga expenses katulad ng taxes and licenses, salaries and wages, communication, light and water, kung online seller,
transaction fees, commission fees, service fees, iba't ibang mga expenses. Kung may pwesto na nirerentahan, merong rent expense, ano pa, kung nasa service kayo, nagmi-meet ng client, meron kayong representation expense. Kung kayo naman ay nasa merchandising, merong delivery expense, meron kayong mga free delivery, ganun. Sa TNVS naman, meron kayong taxes and licenses, insurance, registration fees, mga legal fees, service fees, meron kayong repairs and maintenance, at ang pinakamalaking portion ng inyong expenses yung sa fuel nyo. Okay. Kapag naman hindi ka mag-itemize deduction, pipiliin mo yung other option, yung optional standard deduction. Sa optional standard deduction, 40% ng iyong gross sales lang ang allowable deductions. So, 40% expenses, 60% profit. Ang income tax ay ibe-base doon sa profit. Ma'am, talong ko lang po. Sandali na Hindi ko lang... Ma'am, nakapag-file na ako ng 1701 pero hindi ako nakapag-submit ng financial statement. Pwede pang mag-submit until April 30 ang mga hindi nakapag-submit sa AAFS ng kanilang financial statement. BMBE po ako. Magkano po paggawa sa inyo ng FS and balance sheet? So, PM nyo na lang ako dito sa pagpapagawa ng FS at balance sheet. Baka pagpapagawa ka ng FS at balance sheet tapos bibigyan kita ng amount tapos masya ka, hindi nga ganun kalaki yung benta ko tapos ganyan pala yung bayad. So mas maganda mag-book ng appointment sa akin para tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng financial statement. Ma'am, 2022, registered po ako. Hindi po ako nag-register sa ORUS. Need ko po ba mag-file sa ORUS? May 4 books of accounts ako, non-VAT, single proprietor, services for business. Noong 2022, nag-start nung January 2022 yata or January 2023 ang ORUS na registration ng books of accounts. Kasi naka-loose leaf kami Yung loose leaf books of accounts ko, nung dinala ko sa BIR, sabi niya, pwede na mag-register noong 2023 sa ORUS. So, yun, nakapagsimula na akong mag-ORUS. Kung 2022 ka pa, siguro naman, nakaregister ka ng manual books of accounts sa mismong Revenue District Office ng BIR. So, kung hindi pa naman napupuno, okay lang na hindi magpa-register ng bago. Kung puno na, mag-register ka ng bagong manual books of accounts sa ORUS. Thank you, ma'am. Sabi ni Mayroong question dito na, ma'am, pag income tax and percentage tax quarterly naka-indicate sa COR. Saan ba ito yung hindi ko nasagot? Meron pa ba akong hindi nasagot na questions? Ma'am, tanong ko lang, this March 10 lang po ako nag-register sa BIR. Then, nag-settle ako ng 1619E. So, pinagsama-sama mo lang yung March 10. Kung March 10 ka nag-register, so ang math is March 31 ang cut-off. Quarterly na dapat siya, 1601EQ, na ang deadline ay sa April 30. Naguguluhan po ako. Need ko pa din pong mag-file ng series. So, naguguluhan kayo doon sa sa mga bagong nag-register pa lang sa BIR para hindi kayo maguluhan sa mga deadlines upon registration or after ng release ng inyong certificate of registration sa BIR, mag-attend kayo ng seminar for new registered taxpayers. Dito sa amin sa RDO 044, every day meron silang seminar for new registrants, 2 p.m. Meron din naman may mga RDO na nagkakandak sila ng seminar live. So, nanonood ako minsan. O kaya meron din mga bandang north, ang seminar nila through Zoom. So, pinupost nila sa sa kanilang FB page ng kanilang RDO. So, mag-follow kayo sa FB page ng BIR
sa FB page ng ating Commissioner Romeo Luwagi Jr. Tapos dun sa mga FB page ng mga RDO kasi nagpo-post sila doon ng mga schedules nila ng seminars. Pero pwede ko namang sagutin ngayon kahit hindi ka mag-seminar. Ang deadline kasi ng 1601 EQ ay quarterly yun. January, February, and March. So, cut off March 31. Ang deadline of filing and payment ng withholding tax ay April 30, hindi April 10. So, kung nag-file ka ng April 10, okay lang. Hindi ka na magpa-file ng April 30. So, ang form na gagamitin ay 1601 EQ, hindi 1601E. Ang monthly natin na withholding tax remittance form ay 0619. So, hindi siya 1619E. Kaya ka nalilito, wala namang form na 1619E. Doon sa certificate of registration mo, tingnan mo ulit, monthly ang filing ng 0619E. So, January at saka February. Pagdating ng March, kahit sinasabing monthly dyan, hindi ka magpa-file ng for the month of March, kundi for the quarter, first quarter. Sa January, ang deadline ng January na period ay February 10. Ang deadline ng February na period ay March 10. Ang deadline ng for the first quarter ay April 30. Okay? Kung hindi pa rin klaro sa iyo, pwede kayong mag-message sa akin, bibigyan ko kayo ng guide. Tapos, pag nabigyan ko kayo ng guide, huwag kayong manghingi ng access. Kasi pag in-access nyo yun, i-edit nyo, makikita yun ng ibang taxpayers na magkukuha din. O kaya, magugulo na yung aking template, ang aking guide. So, dapat mag-copy lang kayo or mag-download ng copy ng guide na binibigay ko. Kasi kahit anong guide na binibigay ko, mag-copy lang kayo. Kapag nag-send ako ng link, copy lang kayo or download. Meron namang time na pag hindi ako ganun ka-hectic yung schedule, hinihingi ko yung email address nyo at isend ko yung kopya para meron kayong sariling kopya ng guide. Yan. Opo, naka-manual po ako. Hindi po mapupuno man at unti-unti lang service po. Okay. So, hanggat hindi na po naman napupuno, pwedeng hindi pa magpa-register ng bago. Mga question po, nagpa-update po ako last February from BMBE to 8%. Ano po, i-file ko this first quarter? O di mag-file ka ng 2551Q na 8% at saka 1701Q na 8%. Meron na akong video tutorial ng 2551Q na 8%. At saka 1701Q 8%. Isang video lang yun. Okay. Tapos na, wala nang tanong. May follow-up question pa ba? 10:15 na. Sabi ko 15 minutes lang tayo. 10:15 lang tayo matatapos sa ating free consultation. So, surprise lang siya. Kaya siguro, hindi naka-tune in ang iba. Okay, ganun na lang. Pag may deadline, pwede ako mag-live at mag-entertain ng mga questions. Kapag hindi pa naman deadline, pwede kayo mag-PM sa akin. Pero, hindi ko kaagad nasasagot dahil may regular work po ako. Yan. Dito sa work ko, madami din akong ginagawang mga taxpayers, kaya hindi ko nasasagot yung mga questions. Thank you po, ma'am. Okay. Thank you so much sa mga naka-tune in sa atin ngayon. Kung meron pa kayong questions, mag-send lang kayo ng questions sa aking inbox. Pahintay-hintay lang ng sagot. Pwede din kayong pumunta sa aking YouTube channel, Tax Tutorials for MSME. Okay? Bye! Bye-bye!